Isang maganda at mapagpalang gabi po muli sa inyo pong lahat. Welcome sa atin pong online midweek service dito pa rin po sa Hope Center Church. Pag-uusapan natin sa gabi pong ito ang patungkol po sa mga hakbang sa pagbabagong buhay. Lahat naman tayo ay dumaan po sa kung saan ay nagbagong buhay, kaya po tayo nananampalataya sa Panginoon, kaya tayo sa ganitong kalagayan ng atin pong pagsunod sa atin pong Panginoon dahil ginawa po natin yung mga hakbang sa pagbabagong buhay. But of course, hindi po natatapos ang atin pong journey sa ganun pong klaseng sitwasyon po natin. At dapat araw-araw ay patuloy na nagbabago ang atin pong buhay at maging sa anumang aspeto po ng buhay na ginagawa po natin ay kailangan po natin na ipagpatuloy yung mga hakbang po na ito, anuman ang nais po natin marating, no? Atin pong pag-uusapan ang salita po ng Panginoon mula sa Lucas, no, Kabanata 11, mga talatang 1 hanggang 10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglalakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y panda. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan, at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses." At sinabi sa kanya na Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa samahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw." Purihin po ang Panginoon sa ating pagbasa ng kanya pong salita. Ang talata pong ito ay isa sa mga napaka-familiar po na talata, no, sa atin po ng mga Kristiyano, no, nagbabasa ng Bible. Napaka-familiar po ito sa karamihan. Yung kwento po ni Zaccheo, at kilala po ng halos lahat sa atin si Zaccheo, even nga po yung bata. No, isa po siyang maliit lang na tao, pero siya po ay isang chief tax collector, no? Kung baga sa panahon natin ngayon, siya po ay yung BIR commissioner, no? Napakalaki po ng kanyang role, no, ng panahon na yon sa kanila pong bayan, lalo na siya po yung may hawak ng kaperahan. At mapapansin po natin, kung sa panahon natin ngayon, sa sobrang yaman niya talaga, at hindi mo aakalain na siya po ay gagawin niya na makita sa Jesus nung panahon po na yon. Pero makita po natin yung kanya pong naging hakbang, no, para lang makita sa Jesus nung dumaan sa Jesus. At mamaya iisahin po natin yung mga tagpo nila ng atin pong Panginoong Jesus. So ano po yung mga hakbang na ginawa po ni Zaccheo? At sa atin, ano po yung mga hakbang na dapat natin gawin para po sa pagbabagong buhay? Alam niyo po, matatapos na naman yung December, no? Yung taon po na ito. Marami na naman yung mag-New Year's resolution, pero marami daw ang hindi natutupad sa mga ganyan. At gusto natin mabago yung buhay po natin. Gusto natin mabago yung atin pong mga mali na nagawa in the past. Gusto natin ayusin yung mga buhay po natin. So may mga hakbang dapat tayong gawin. Titingnan po natin ang talata pong ito natin pong binasa, isa-isahin po natin. Ano-ano yung mga hakbang natin dapat gawin para sa pagbabagong buhay? Steps to have a transformed life. Number 1, right decision.
kailangan may tama po tayong desisyon. Marami po tayong naging desisyon in the past, maybe, na hindi po tama. Kaya nga po, hanggang ngayon ay inaani natin ang bunga po ng mga hindi tamang desisyon na ginawa natin in the past. No, akala natin tama, pero ang totoo pala ay hindi po yun ang nais ng Panginoon. Kaya yung consequence ay atin pong nararanasan ngayon. In Lucas chapter 19 verses 3 to 4, sabi doon, sinikap niyang makita sa Jesus. Si Zaccheo po ito, no? Upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay panda. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Nai-imagine ko po yung sitwasyon ni Zaccheo nung time po na yun, ano? And namamangha po ako sa kanya sa desisyon na ginawa niya. Alam niyo kung bakit? Kung ikaw ay napakalaking tao, no? Maybe napakatanyag niya din nung panahon po na yun. At nakita niya, nung narinig niya na si Jesus ay paparating, no? Nakipagsiksikan po siya dun sa mga tao. At nung nakita niya, tingnan niyo po, nung nakita niya na sobrang dami ng tao at hindi siya makakalusot, imposible na makita siya, imposible na mapansin sa Jesus, hindi siya sumuko doon. Nagdesisyon siya. Anong ginawa niya? Tumakbo siyang nauna. Sabi nun, tumakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Nung nakita niya na yung unang hakbang niya, no, ay hindi yun uobra. Hindi siya makikita na Jesus nung panahon po na yun. Hindi siya huminto doon. Gumawa siya ng panibagong hakbang para makita sa Jesus. Grabe yung kanyang desire, no? Tama yung kanyang desisyon. Gumawa siya ng tamang desisyon para mangyari ang kanya pong nais sa kanyang buhay. At yun ay ang makita ang Panginoong Jesus. Siguro naririnig niya, very popular si Jesus ang panahon na yun. Naririnig niya ang patungkol kay Jesus, naririnig niya yung mga himala na ginawa na Jesus. So kahit na siya po ay mayaman, no, kung tutuusin, parang iisipin ng tao, hindi niya na kailangan ng Diyos, hindi niya kailangan sa Jesus sa kanyang buhay. Maaring ganun yung pananaw ng ibang mga tao. Pero si Zaccheo, nakikita niya siguro na talagang kahit marami siyang pera, kahit popular po siya, no, mayroon pong kulang sa kanya pong buhay. Kaya nagdesisyon po siya kahit mahirap, nakipagsiksikan po siya dun sa mga tao. Nung hindi umubra yun, yung kanya pong ginawa na makipagsiksikan sa mga tao, ay umakyat pa siya sa puno ng sikamoro. Yun ay tamang desisyon na ginawa ni Zaccheo. Alam niyo po, ang isang binagong buhay, magsisimula po yan dapat sa tamang pagdidesisyon. Tamang pagdidesisyon. Ang pagbangon po natin mula sa lugmok po natin ng mga sitwasyon, ng mga nagawa po natin kahapon, nagawa natin in the past, at hindi na natin maibabalik yun, no? Nakadepende pong lahat ng yon sa desisyon na pinipili natin ngayon. Kaya kung ano tayo ngayon, yun ay resulta ng atin pong mga piniling desisyon kahapon. Tatandaan po natin na wala pong pagbangon kung hindi tayo magdedesisyon ngayon. Wala pong pagbangon, hindi po mapapaayos ang ating buhay kung hindi po tayo magdidesisyon ng tama ngayon. Kaya kailangan tama po yung mga desisyon po natin. Kaya kailangan kinukonsulta natin ang lahat sa Panginoon. Dahil kung ano tayo ngayon, yan ay resulta ng mga pinili po nating desisyon kahapon. Tatandaan po natin that our success is possible according to the decision that we made today. Kung ano yung desisyon natin ngayon, na ginawa natin ngayon. Your success is possible according to your decision today. Kaya magdesisyon po tayo ng tama. Tamang desisyon. Yan ang unang dapat natin gawin kung gusto natin mapabago, mapaayos ang atin pong buhay. Pangalawa, aspiration. Okay? Titingnan natin mamaya yung ibig sabihin po ng aspiration. Pero sabi sa verse 4, in English muna, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way.
Basahin natin sa Magandang Balita version. Sabi doon, kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. No? Nakita niya na hindi siya doon makakalusot sa maraming tao. No? Doon sa crowd. So, dami po siguro. At napakaliit po niya. No? Nandun yung kanyang eagerness na makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Anong ibig sabihin ng aspiration? Aspiration is a strong desire to achieve something high or great, sabi ng Merriam Dictionary. No, ito daw po ay marubdob, no, na pagnanasa o pagnanais upang makamit ang isang napakadakila o napakataas na isang bagay. So si Zaccheo talagang mayroon siyang marubdob na pagnanasa o pagnanais na makita si Jesus. He aspired, no, na talagang makita si Jesus, ma-encounter si Jesus sa kanyang buhay. Una, nagsimula siyang magdesisyon. Pangalawa, siya po ay mayroong marubdob na pagnanais upang masilayan, makita si Jesus sa kanyang buhay. Kasi naniniwala siya, no, na si Jesus ang tunay niyang kailangan sa kanyang buhay. Si Jesus maaari nakakaramdam siya ng emptiness, ng longingness, ng kakulangan sa kanyang buhay, at alam niya na ang tanging makakapuno sa lahat ng iyon ay walang iba kundi si Jesus. Kaya kahit ano po kahirap, gaano kahirap, kahit po maraming tao ay gumawa siya ng paraan para makita o mapansin ni Jesus. Minsan sa buhay natin, pag nahihirapan na tayo, ang dali nating sumuko. Ang dali nating bumigay. Kapag pahirap na ang sitwasyon, agad-agad tayo sumuko. Pero dito po makikita po natin yung marubdob na pagnanais ni Zaccheo na makita, ma-encounter sa Jesus, kaya gumawa siya ng paraan. Sabi no, patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na takbuhin mo yung tagumpay mo. Takbuhin mo yung pangarap mo. Sunod, ano sa ginawa niya? At umakyat sa isang puno ng sikamoro. Dalawa yung kanyang ginawa dahil mayroon siyang marubdob na pagnanais. Una, tumakbo siya. No? Pangalawa, umakyat pa siya sa puno. Nandoon kasi yung kanyang desire. Nandoon yung kanyang pong marubdob na pagnanais. Kapatid, akyatin mo yung tagumpay mo at mga pinapangarap mo sa buhay. Wala pong overnight success. Kung gusto mong mabago yung estado ng buhay mo, gusto mong mabago yung mga nakikita mo ng sitwasyon mo na parang may kulang, hindi tama, kailangan mong gumawa. Kailangan mong magsumikap. Kailangan mong paghirapan yung isang bagay. At kapag gusto mo ng tagumpay, tatandaan mo lagi, mayroon lagi pong mga mai-encounter ka na mga challenges. May mga pagsubok. May mga problema. Maging sa pagsunod natin araw-araw sa Panginoon, sa paglilingkod mo sa Diyos, may mga challenges. Mayroon po tayong mai-encounter na iba-iba pong mga pagsubok sa buhay po natin. Pero dapat hindi yan ang magpapahinto sa atin. Kundi gawin natin yung tuntungan para makahakbang tayo sa susunod na baitang na ninanais ng Panginoon na dapat nating tungtungan upang makamtan po natin yung buhay na ganap at kasiyasiya na sinasabi po ng Panginoon. Pangatlo na hakbang na dapat nating gawin sa ating pong pagbabagong buhay, realization. Dapat ma-realize natin, mapagtanto natin, makita natin na mayroong dapat baguhin sa buhay natin. Na mayroong dapat tayo pang gawin upang mapabuti pa, mapaunlad pa yung buhay po natin. Kasi hanggat hindi mo nakita na may mali at hindi mo nakita na mayroong dapat baguhin, hindi ka magbabago. Hindi ka aalis doon sa comfort zone mo. Hindi ka aalis doon sa mga nakasanayan mo na. Kaya kailangan ma-realize natin, makita natin, ay mayroon pala akong dapat baguhin. Maging sa pagsunod at paglilingkod natin sa Panginoon, mayroon kang dapat baguhin. Sabi doon sa verses 8
Verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Grabe, no? Hindi siya sinabihan na Jesus, hindi siya sinumbatan na Jesus na, ikaw, Zacchaeus, ang dami mong ginawang kasalanan. Kundi siya mismo nagdesisyon siya at nakita niya na hindi siya karapat-dapat na sumunod sa Panginoon dahil sa kanyang mga maling nagawa. Nakita niya, na-realize niya na siya ay isang makasalanang tao, na siya ay mayroong nagawang hindi tama sa mga nakaraan niyang pamumuhay at dapat niya itong ayusin. Kapatid, kasama sa pagbabagong buhay po natin, yung dapat makita natin, yung mali sa buhay natin. Hanggat hindi mo nakikita yung mali, hindi mo gugustuhin na mamumuhay ng tama. Si Zacchaeus, na-realize niya, nakita niya yung kanyang pagkukulang, yung kanyang kasalanan. At nung nakita niya ito, pinagsisihan niya. Na-realize niya mali ito. At mayroon siyang marubdob na pagnanais na baguhin, ayusin yung mga maling nagawa niya in the past. Zacchaeus' encounter with Jesus resulted deliverance, freedom, rescue, and salvation. Dahil doon sa kanya pong desisyon, sa kanyang marubdob na pagnanais, at sa kanya pong nakita, na-realize, na pagtanto niya na may mga mali siya nagawa. Ito po ay nagdala ng ng deliverance, na palaya po siya, naligtas po siya dahil po doon sa kanya pong mga desisyon na ginawa at sa lahat ng kanya pong inayos na gawin. Walang bagong simula kung wala pong realization o walang pagtanto. Verse 9, at sinabi sa kanya na Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang o sa sambahayang ito. May kalayaan po sa paglapit kay Jesus. May pag-unlad sa paglapit kay Jesus. May pag-ayos sa paglapit kay Jesus. May kaligtasan sa paglapit kay Jesus. Kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, lapit ka kay Jesus. Nawawalan ka ng pag-asa, lapit ka kay Jesus. Pinanghihinaan ka ng loob, lapit ka kay Jesus. Nadi-discourage ka, lapit ka kay Jesus. Minsan parang feeling mo, parang ang dilim-dilim ng paligid mo, parang wala ka nang nararamdaman na, alam mo yon, na parang ang dry na ng pananampalataya mo, lapit ka kay Jesus. Baka masyado ka na tayong napapalayo kay Jesus dahil sa sobrang dami o kaabalahan po natin sa ating buhay, maging sa ministry na ginagawa natin, akala natin okay pa tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero ang katotohanan pala, may mga bagay sa buhay po natin na napapabayaan po natin, lalong-lalo na yung atin pong personal na kaugnayan sa Panginoon. Kapatid, the Lord is inviting us right now. Lapit ka kay Jesus. Lapit ka sa Panginoon. At siya po ay handa na tumulong sa atin sa lahat ng pagkakataon o sitwasyon ng atin pong mga buhay. Mga hakbang upang tayo po ay makapanibagong buhay. Una, tamang desisyon o right decision. Pangalawa, aspiration o marubdob na pagnanais. At pangatlo, realization o mapagtanto mo dapat yung mga mali mo nagawa, no? Ma-analyze mo dapat yung mga hindi mo nagawa in the past. Ano ba yung dapat mong gawin? Yon ang nais ng Panginoon sa atin upang tayo ay makatungtong sa susunod na baitang ng buhay po natin, upang tayo ay makamove forward, upang tayo ay mag-grow o makapanibagong buhay sa susunod na mga araw, taon ng ating pong buhay. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa gabi pong ito. Tunay nga na nakikita mo ang aming sitwasyon at alam mo kung kailan po kami sakluluhan,
kailan kami tutulungan sa amin pong nararanasan sa buhay po namin. Dalangin ko na ang bawat isa ay patuloy mo, O Diyos, na samahan sa anumang sitwasyon na pinagdadaanan namin ngayon. Comfort mo yung mga nahihirapan, encourage mo, Panginoon, yung mga nadi-discourage sa oras pong ito. At hayaan mo, dakilang Diyos, na Ikaw patuloy ang amin pong susundin, maranasan, at higit sa lahat, amin pong patuloy na tatawagan o tatakbuhan sa mga panahon na hindi namin alam ang amin pong mga sitwasyon. Dalangin ko ang bawat isa na nanonood o nakikinig ngayon, maaaring may mga pinagdadaanan kaming malalalim na sitwasyon, pero naniniwala kami, Panginoon, na ang lahat ng ito ay may katapusan, at naniniwala po kami na Ikaw ay lagi naming kasama sa kahit anong sitwasyon na nararanasan namin. I-provide mo yung mga pangangailangan ng mga anak mo, yung mga kinakapos, dakilang Diyos, kilala mo sila, at dalangin ko Ikaw ang umahon sa kanila pong sitwasyon ng mga kakapusan sa oras pong ito. At dalangin ko din yung lahat ng mga may sakit, dakilang Diyos, may mga karamdaman, hipuin mo ang kanila pong mga katawan na mayroon pong karamdaman sa oras pong ito sa pangalan ni Jesus, at dalangin namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Patuloy mo kaming palaguin, Panginoon, palakasin ang aming mga pananampalataya sa bawat pagsubok namin pong nararanasan at sa mga sitwasyon na amin pong mga kinakaharap araw-araw. Salamat, O Diyos, patuloy kaming nananampalataya sa iyo. Patuloy ka naming pinapapurihan, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag po muna kayong umalis, meron lang tayong announcement. Tayo na po'y mananalangin sa ating pong pangwakas na panalangin. Panginoon, napakinggan mo kami. Alam namin na inihanda mo na ang mga kasagutan sa amin pong mga panalangin. Alam namin na lagi kang may solusyon sa bawat problema na nararanasan ng mga anak mo. Salamat sa pag-encourage. Salamat sa salita mo amin napakinggan. Salamat sa presensya mo na patuloy, Panginoon, na nararamdaman namin kahit dito po sa panonood namin ng online midweek service, dakilang Diyos. Salamat, at Ikaw ay lagi pong nakakaunawa ng bawat detalye ng amin pong mga buhay. Nakapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang pag-aaliw ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Mabuhay po kayo. Have a good night sa bawat isa po sa inyo. God bless everyone.